Mainit na naman ang politika sa Pilipinas at ngayon isa na namang malaking issue ang laman ng balita. Lilitisin na si VP Sara at syempre automatic hati na naman ng mga Pilipino. May mga nagsasabing dapat lang yan. May nagsasabing pamumulitika lang yan. At may iba naman nakaupo lang sa gilid habang kumakain ng popcorn. Kasi sa Pilipinas, mas intense pa minsan political drama kesa sa teleserye. Pero ito seryosohan ha. May mga aligasyon tungkol sa confidential funds at syempre kapag pera ng bayan ang usapan, karapatan talaga ng mga Pilipino na magtanong. Normal yan. Dapat lang may accountability. Dapat lang malinaw saan napunta ang pera. Lalo na sa panahon ngayon na hirap ang mga Pilipino sa pagdadala ng buhay. Pero eto rin ang tanong ng maraming tao ngayon. VP lang ba ang may confidential funds? Kasi yun ang nakikita ng marami. Bakit parang sobrang init ng spotlight kay VP Sara? Habang yung ibang issues na mas direktang ramdam ng taong bayan, parang tahimik. At doon pumapasok yung duda ng ordinaryong Pilipino kasi hindi mo rin masisisi bakit may mga nagtatanong. Justice ba talaga o politics? At alam nyo, delikado yan para sa gobyerno. Kapag nagsimula magduda ang tao na selective ang pag-init ng issue, mahirap ibalik ang tiwala. Kasi tignan nyo habang sobrang init ng usapan tungkol sa confidential funds, maraming Pilipino pa rin nagtatanong, kamusta na yung flood control funds? Nasaan na yung bilyon-bilyon? Kasi taon-taon na lang pare-parehong eksena. Diba itong kailan lang, ang dami ka makikita mga tol? Sa SLEX, sa ibang lugar, binabaha. Pare-parehong eksena. Konting ulan, lubog agad. Parang ang bilis mawala ng pondo pero yung baha hindi mawala-wala. At yun ang masakit sa perception ng tao ngayon. Kapag political enemy, sobrang bilis ng ingay. Pero kapag issue na directly nagpapahirap sa ordinaryong Pilipino, parang mahina ang spotlight. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na wag imbestigahan ng confidential funds Imbestigahan lahat kung kailangan. Walang problema doon. Ang tanong lang ng tao, pantay ba? Kasi kung talagang laban ito kontra korupsyon, dapat lahat. Hindi yung parang may pinipiling target. At aminin na natin, sa Pilipinas, sobrang hirap na paniwalain ng publiko na walang halong politics ang mga ganitong eksena. Naniniwala ka ba walang politika rito? Kasi ilang beses na natin nakita yan eh. Kapag election season, papalapit, biglang may maiinit na kaso, biglang may siraan, biglang may hearing, parang WWE na may budget hearing edition. At eto pa, habang busy ang mga politiko sa bangayan, yung ordinaryong Pilipino nasa traffic, nagbabayad ng mahal na kuryente, namomroblema sa gasolina, nalulubog sa baha. Kaya minsan mapapaisip ka rin, ito ba talaga pinakadapat unahin ngayon? Kasi habang nag-aaway ang nasa taas, yung nasa baba lalong nahihirapan eh. At sa totoo lang yan siguro dahilan bakit maraming Pilipino pagod na sa politika. Kasi pakiramdam nila, kahit naman sino manalo tayo pa rin ang mahihirapan. At ang pinakadelikado dito, kapag ang tingin ng tao sa gobyerno hindi na serbisyo, kundi power struggle na lang. Kung sino mas malakas, kung sino mas may kontrol, kung sino ang dapat alisin sa daan, at dyan pumapasok yung tanong ng marami. Pinapanagot ba talaga ang may sala? O may mga taong kailangang alisin dahil sa gabal sa interes ng iba? Mabigat na tanong yan Pero aminin natin, yan ang iniisip ngayon ng maraming Pilipino. At sa panahon ng social media, mas mahirap na kontrolin ang iniisip ng publiko. Kasi lahat may opinion na, lahat may duda, lahat may sariling analysis. At siguro pinakagusto lang naman makita ng ordinaryong Pilipino, simple lang, kapag may mali, panagutin. Pero sana, pantay-pantay. Hindi depende kung kaalyado o kalaban. Kasi kapag selective ang hustisya, mahirap tawaging hustisya yan At kayo, ano sa tingin nyo mga tol? Totoong accountability ba ito? O isa lang itong
malaking political war sa loob ng gobyerno? Pwede kayong magbigay ng comment sa ibaba.